Alright, good afternoon. Parang good morning dapat para looking fresh tayo lahat. Hello, hello. Kumusta po tayo? We are now on our third session. Kahit sa ibang parte ay medyo malamig-lamig, maulan, ay magkakasama pa rin tayo. Maraming salamat. Something new for Module 3. Hindi natin makakasama ngayon si Kuya Rob at si Ate Carlene kasi merong ibang ina-attend si Kuya Rob na hindi na ma-reschedule at si Ate Carlene naman ay medyo hindi magandang pakiramdam. So kailangan siyang magpahinga. Sinasamahan tayo ngayong hapon ni Ate Reggie. Ayan, nakikita niyo si Ate Reggie. Nananalaytay sa dugo ni Ate Reggie ang kanyang love sa microfinance, cooperativism, and people's organization. Naku, first time pa lang niya sa trabaho niya, nagtatag na siya ng ng employees cooperative. Biro mo 'yun, wala pa 'yan sa isip ko noon. At isa rin po siyang national consultant na minsan tinatap sa mga evaluation at capacity building sessions ng iba-ibang microfinance institutions. Napag-interest ko siya kahit busy siya. Dahil, kilala niya ang TSPI. Minsan ay na-engage din siya sa ano ba 'yun, Ate Reggie, Kingdom Builders Initiative ng TSPI. Sige, ikaw na nga magsalita tungkol do'n. Yes, Ate French, tama ka dyan. Noong 2004, naku, mahahalata ang edad ko ng mga ate at kuya. Siguro po mga 2004, 2005, isa ako sa mga nag-volunteer sa TSPI para magbigay ng ah, pagpapayo, no, mga gabay sa mga negosyante sa isang project na may partnership with Australian NGO. Kaya hindi sa akin kaila ang background ng TSPI. Okay, maraming salamat Ate Reggie. Kasama rin po natin si Kuya Josh. Kasi alam mo, medyo seniorable na kami ni Ate Reggie, lalo na ako, ilang tumbling na lang. Okay, so dahil alam naman namin na meron din mga millennials, kailangan din namin na merong may pag-intindi sa nararamdaman at mga takbo ng isip ng mga millennials para hindi naman lonely dito si Ate Nicole at ang ibang mga bata pa puro tita levels na ang mga kasama kaya sasamahan tayo ni Kuya Josh. Kuya Josh? Ayun, magandang hapon po sa ating lahat, mga ate at kuya, at welcome po sa ating session ulit ngayong hapon. Sana po hindi po kayo masyadong busog kasi, nako, pag busog po at maulan, ang sarap po ng hilata na yata sa kama, sofa o kahit saang parte ng bahay. Pero naway, sana po itong pagpapadali natin ng session ay mabigyan tayo ng mga bits and pieces of nuggets of information din and fun. Okay, Sige po. maraming salamat Kuya Josh. Ayan. Although sinasabi na talagang minsan parang nakakaantok, kung meron kayong kape, tsaa, o kung ano man diyan na pangpagising, dalhin na yan. Okay lang yan na umiinom tayo ng kape at tsaa every now and then. Okay. At palagay ko hindi kayo aantukin kasi sa sobrang dami ng gagawin natin at siyempre meron pa rin tayong pampapremyo, pang power load dyan na mag-uunahan tayo para manalo tayo ng power load. So, masaya ang hapon natin ngayon. Bago natin ma-realize, naku, tapos na, magfa 5 o'clock na. Kaya, hi, looking forward na po ba tayo na mag-umpisa ang session natin? Uy, wala bang thumbs up dyan? May nakikita ba kayong thumbs up Opo. dyan? Yes, Ate French. Ayan, so meron ng mga thumbs up. Mag-uumpisa na po tayo ng ating session. Kaya kailangan ko nang mag-share screen, Ate Nicole. Thank you. Yes. Ayan. Nako, parang sana ang sarap-sarap. Naka-gallery mode na lang tayong lagi. Ano po? Ayan, sige. Darating ang panahon na yan. For the meantime, magsa-slideshow na muna po tayo. Okay, dito na muna ako sa... Wait lang po. Ayan.
So, current slide, nakikita nyo ang picture namin? Ayan. Alright. Ano ang ating mga tinalakay na at ano ang tatalakayin? So, nandito na tayo sa Module 3. So, nakikita po ninyo yung kaunlaran at kasaganaan ng pamilya. Module 1 ay meron ng check. Okay. At saka yung proteksyon sa peligro sa Module 2 ay meron ng check. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay pre-membership orientation. Nahahalata niyo ba na yung mga susunod na modules natin ay parang nagta-transition na lang tayo? Una, ang pinag-uusapan natin ay mga medyo may konting bago. Pero ngayon, makikita nyo na yung content ng pag-uusapan natin ay nakasalalay na sa inyo. So, ang panghahawakan namin ay yung pagpapadaloy kasi dito makikita talaga natin na lahat tayo ay resource. So, hindi kami yung may monopoly ng kaalaman, kami ay nandito para magpadaloy. At saka importante po yan na mai-input ninyo yung content dito sa ating talakayan kasi kayo rin ang gagamit niyan pagdating ng panahon at hindi yan magtatagal. So, go na tayo. Bago tayo mag-proceed sa Module 3, syempre, babalikan muna natin yung ating inaasahan. Ayan. Para ma-memorize na natin yan, nandito tayo ngayon. May local consultant sa ating pagsasanay at meron tayong resource pack na paunti-unti ay binabahagi namin sa inyo. Pero po, pag natapos na yung ating training, yung ating pagsasanay, yung inyong mga mungkahi ay isasaalang-alang namin doon at magkakaroon tayo ng revision bago ibalik sa inyo yung resource pack na siya naman ninyong gagamitin at lalagyan ng pag-angkop ayon sa konteksto kapag kayo na ang magte-train ng MBA advocates. May nagtanong, nasaan naman po kayo ate kapag kami nagte-train ng MBA advocates online? Siyempre. So, pwede nyo naman kaming ma-reach sa mga tanong at meron naman tayong naka-allocate na ilang araw para masuportahan namin ang inyong pag-customize ng mga modules para sa MBA advocates. At ang mga MBA advocates ay siyang magdadala ng ating members learning program doon sa ating MBA members. Yung iba ay iinganyohin natin na magbalik loob sa MBA at yung iba naman ay iimpluwensyahan na sumali, tara na, mag-MBA na tayo. Okay, so yan ang gagawin natin. Para naman magdagdag naman tayo ng ng an element of fun and competition ay magkakaroon ulit tayo ng pagbabalik tanaw sa day 2. Mabilisan lang to ha. At meron tayong siguro 2 aspeto ng ating kompetisyon pang power up. Kaya magsusuma total si Ate Nicole pagkatapos ng session. Okay, so dito, yung first part ay 5 ang ating ipapakita. Mabilisan lang to. Okay, alin ang tama? Ang first 5 na sasagot, kung alin doon yung tama, ay siyang mabibigyan ng points. Ayan. So, yan. Depende sa kung ilan ang tama, syempre. Alright. So, ang una, Kuya Josh, Ate Nicole, bantay na po sa group chat. Ready to go? Teka nga muna, pampabuenas, pampaswerte dyan. Ready na ba kayo? Mag-thumbs up o heart naman pag ready na kayo. Meron ng nagha-heart dyan at nagta-thumbs up. Okay, dokie. Ayan, ready na. So, pampabuenas number 1. Ang peligro ay mga inaasahang mangyayari sa buhay. Tama o mali? Ang peligro ay mga inaasahang mangyayari sa buhay. Tama o mali? Meron na bang sumagot, Kuya Josh? Yung naunang 5, ano yung kanilang mga sagot? Puro po M Mali. at Ayan. T. Bakit naman mali? Okay. Tama po yung sagot. Mali siya. Bakit? Hindi lang inaasahan, kundi ang mga hindi inaasahang mangyayari sa buhay. Very good. Meron ba tayong mga nakatama dyan, Kuya Josh? Meron po.
Okay, ayan. Dito naman tayo sa number 2. Ang PSF ay pamamaraan para maging convincing ang pag-impluwensya na sumali ang kausap sa MBA. Ang PSF ay pamamaraan para maging convincing ang pag-impluwensya na sumali ang kausap sa MBA. Meron ng mga sumagot? Hindi pa nga po tapos, Ate French, yung inyong pagbabasa. Sa unang 3 letra pa lang po yata, ang nagtina yung karamihan. Grabe naman! Parang nababasa niyo yung isip ko. Ganyan na tayo ka-close. Siyempre, tama. Okay. Alrighty. Sige nga. Number 3. Ang meaning ng si sa simak ay clone. Ready, get, set, go. Karamihan. Okay. Ano ba yung sagot dyan? Tama o mali? Karamihan po ay M. Mali. Mali. Bakit? Ano ba naman ang C sa simak? Pagagalitan tayo ni Rolo Robbie kapag hindi yan na-memorize. Okay. Ano yung C sa simak? May bonus point yan. Sino makakaguess ng C sa simak? Ang unang sumagot po ay si Kuya Franco, conclusion. Correct ka dyan, Kuya Franco. May dagdag na bonus point si Kuya Franco. Dagdag na load yan. Alright, number 4. Naku, mamumulubi kaming dalawa ni Ate Nicole nito. Okay, number 4. Ang katatagan ang resulta kapag isabuhay ang 4 Ps. Pangarap, pagtrabaho, pagnegosyo, pag-ipon, paghahanda. Go! Naku talaga naman, this is a very easy round. Pangpagising lang. Sino ba ang sumagot? Ate Nicole, meron na bang sumagot dyan? Meron na po. Madami-dami na po. Okay, yung top 5 ang uunahin natin. Ano ba yung trending na sagot? Ang trending na sagot po ay tama. Tama, tumpak as in correct. Last but not the least. All right. Ang MBA ay, ang ibig sabihin, ang MBA ay maaasahan sa buhay anumang oras. Okay. MBA, maaasahan sa buhay anumang oras. Tama o mali? Sino ang sumagot? Marami pong sumagot ng M. Okay, mali. Bakit mali? Dahil daw po, ayon kay Kuya Franco ulit, ito ay Mutual Benefit Association. Okay, Mutual Benefit Association ang tunay na pangunahing meaning ng MBA. Pero pwede rin nating sabihin maaasahan sa buhay anumang oras kapag tayo ay nagpo-promote ng MBA. Pero tama po kayo dyan. Ang unang sagot ay mali dahil Mutual Benefit Association siya. Oh, meron kayang naka-perfect sa ating pagbabalik tanaw? Duda ko meron. Ano? Easy round kasi yan. O, easy round ngayon. So, ibig sabihin, bago matapos yung session natin, meron tayong difficult round. Okay, paghahanda na tayo niyan. Pansamantala, babalikan muna natin. Uy, hindi ako senyorable ako, pero hindi ko nakalimutan na meron tayong assignment. Ayan ay 2. Una, maghanda ng 5-minute pitch gamit ang simak. Okay? At pangalawa, maghanda ng FAQ na gagamitin sa pagpaliwanag ng mga tungkol sa pagsali o pagbalik sa MBA. Ayan! Sino kaya ang magsa-thumbs up na nagsasabi na nagawa nila ang asignatura? Meron ba? Si Nicole, nagawa ni Nicole yung assignment. Ate Nicole, good. Sino pa? Kuya Josh, meron ka bang nakikita dyan ng mga ate at kuya natin sa ASCII na nag-thumbs up? Meron po. Ayan. Kahapon. Ayan, si Kuya Franco pa lang pala. Isa lang? Isa lang pala. Hala, dapat lahat. Sana all. Sa TSPI Meron din po. naman. Meron din? Kay Kuya Onofre po sa ASCII.
Ayan. Alright. Sa TSPI naman, meron ba? Tsaka si Ate Diana meron din daw po. Okay. Sino pa? Si Ate Amaylin. Okay. Si Ate Amaylin. Alright. Sino pa? Ang pagkakaalam ko po ay meron tayong at least 7 na magpipresent ngayon kasi ang priority ay ibibigay natin doon sa ating mga local consultants. Dapat pagpraktisan nila yung SIMAC para naman maituro nila sa ating MBA advocates. Paano kaya natin yan gagawin? O ayan, para lang maalala ang SIMAC, ang ating situation sa letrang S. Ano nga yung letrang S? Sabay-sabay natin banggitin. Sa letrang S ay Sitwasyon. sitwasyon. Sa letrang I, Idea. idea. Sa letrang M, Mechanics. mechanics. At sa letrang A, Advantage. sa letrang C, Conclusion. Ayan. So, persuasive selling format, EPSF na yan. Anong gagawin? 2 grupo tayo para makapag-optimize tayo ng oras. So, 2 sabay na presentation. Merong isang team ASCII at merong isang team TSPI. Ang magti-team ASCII ay kami ni Nicole. Magka-tandem kami doon sa pagpapadaloy. Ang magti-team TSPI naman ay si Ate Reggie at si Kuya Josh. Okay. Itatransport kayo ni Ate Nicole sa breakout rooms. Ano ang gagawin natin? 10 minutes bawat presenter. Okay? Ang 5 minutes ay para sa PSF presentation at yung 5 minutes naman para sa pagbibigay ng feedback. Ang gagamitin natin sa pag-feedback ay yung tinatawag na sandwich model. O para mas madaling i-memorize, itag mo yan. Ibig sabihin, talk about something na nagustuhan ninyo tungkol dun sa presentation, ask a question, or give a suggestion kung anong pwedeng magawa para mas mapabuti ang presentation next time around. Kasi tayo ay nandito tayo to help each other. So, bale, Ate Nicole, tayo ba ay itatransport na sa mga meeting rooms para doon tayo magkita-kits with the teams? Opo. Tutulungan po tayo sa biyahe ni Kuya Bert. Okay, siguro po pwede na tayong mag-start in the next few minutes. Pakitawag na lang po yung ating mga kasamahan. At okay lang na tayo ay magdala ng kape, puto, kutsinta, tsaa, ano pang pwede dyan, madala natin. Soft drinks, pwede lang po yan. Sige lang. Kahit tubig, go ra. Okay. Kung ready na po kayo na para tayo mag-umpisa, paki-thumbs up naman po dyan. Meron na ba? Ayan, marami na akong nakikita thumbs up. So, pwede na sigurong mag-start tayo mag-share ng slide. Ayan. Okay po. So, dito naman tayo. Parang consolidate lang po natin yung mga pinag-usapan. Kumusta naman ang PSF practice? Okay, nagamit ba ang SIMAC? Nagamit po ba? Ate French, yung observation ko talagang gamit na gamit. Sinundan talaga nila yung SIMAC. Ayan. Smooth po ba yung ating pagpapadaloy ng SIMAC? Yung parang natural na nakikiusap lang. Opo. Kumusta? Opo, ayan. Ano ang nagustuhan ninyo sa mga presentations? Merong gustong magsalita? Anong nagustuhan nyo sa mga presentations? Ate Ay, Day, naku. ituloy mo na. Naka-unmute ka, tuloy mo na. Ano po, yung parang
nakikwento sa mga members o yun sa mga gustong sumaling members. Parang very very natural na way ng pag-order. Although minsan gumagamit po ng mga malalalim na salita, pero minsan common na po lalo na pagkausap mga nanay, mga ganun. Mm. Mas marami pong pointers na nabigay sila Ate Reggie. Yung, minsan mga words lang, pero baka mamaya iba yung meaning. So dapat mas maging very particular po dun sa mga sasabihin din po. Katulad ng produkto or magandang balita. Baka mamaya ma-refer sa may binibenta ka bang specific product or ikaw ba ay isang relihiyon. Yung mga ganun po. Maganda po yung mga pointers. Okay. Thank you po. Maraming salamat, Ate Day. Yes, sinong gustong magdagdag? Mga nagustuhan ninyo sa presentation? Ako yung isang nagustuhan ko doon sa mga presentation na pinakinggan doon sa Team ASCII ay yung very keen sense of observation ng ating mga local consultants. Kasi pag dinidescribe nila, ang kakausapin ko po ngayon ay ganito, ayan, describe nila yung kondisyon, yung opportunity, yung limitations, at saka kung ano pang kailangan na gawin. Ayan, so talagang nakikita kung sino yung kanilang tinutumbok na kakausapin. At saka babad na babad talaga yung ating mga presenter sa kaalaman tungkol sa sitwasyon ng ating mga would-be advocates at saka mga members, 'di ba, Ate Reggie? Ay, sorry. Oh, Nakamute ba si Ate Reggie? Naka-unmute na po kayo, okay. Ate Reggie. Oo. Yes, Ate French. Ayan, okay. So, ano ba yung pwede pang idagdag para mas maging epektibo yung ating mga presentation? Minsan, Ate French, dun sa aming grupo, napansin ko, minsan napaparami dun sa benepisyo. Nakakalimutan yung mechanics. Minsan lang naman. So, Mm. magandang balansehin natin yung content ng ano ba yung mahalagang mechanics. Kaya tutok ka lang muna dun sa mahalaga. Mm. Kung pwede nga sa mechanics kasi syempre ang dami nating pwedeng ilista na mga hakbang. Ano lang yung kailangan munang sabihin sa ganitong stage na nag-iengganyo tayo. Okay. Yun. Maraming salamat, Ate Reggie. Merong gustong magdagdag? Kung makikita po natin yung drawing dito, may mga bulbs na iba-ibang klaseng bulbs kasi iba-ibang idea yung pinag-uusapan natin diyan. At inaasahan natin na tayo ay magbabahagi ng iba-ibang idea para magagamit niyan para mas lalong mapabuti ang ating paggawa at ng pag-customize ng ating PSF. Okay. Kanina dun sa kabilang grupo po sa Team ASCII, habang pinapakinggan ko yung mga presentation, magaganda yung mga presentation, 'di ba, Ate Reggie? May mga nag-prepare pa talaga to the last detail. Ayan, nakakataba naman ng puso. Kaya lang tinitingnan natin lahat seasoned na mga MBA advocates at ang local consultants natin. Talagang ang ganda ng kanilang pang-engganyo. Pero iba-iba yung pamamaraan. Sabi mo nga, merong iba marami ang pinipresenta na advantages. Meron ding iba na yung detalye ng mechanics ang pinipresenta. At sila mismo sinasabi nila na magdadagdag bawas sila para maging angkop kung sino yung kanilang kausap. Okay, swak po yan. Agree tayo dyan. Pwede tayong magdagdag bawas para maging angkop sa ating kinakausap kasi ayaw naman natin na mag-nosebleed yung kinakausap natin. Merong mga nanay, merong mga tatay na ayaw nila ng maraming detalye. Dapat straightforward. Kaya lang, susundan ko yung sinabi ni Ate Reggie na kailangan merong balanse. Kaya dun ko ngayon kayo tatanungin tungkol dun sa paano mo magagawang balanse. So,
isang kailangan nating pag-usapan ay yung tinatawag na baselines. Okay. Kailangan ang ating mga MBA advocates ay, yes, pwede silang magdagdag bawas para maging angkop sa sitwasyon kung sino ang kausap, pero importante, meron tayong non-negotiables na sasabihin natin na minimum deliverables na dapat kapag kakausapin nila ang isang prospective member or ang member na gusto nilang magbalik sa pagiging aktibo sa MBA, meron tayong minimum deliverables. Minimum deliverables siguro in terms of content, ano yung mga key messages na dapat nando doon. Pwede kang magdagdag pero hindi pwedeng magbawas doon. Okay? Pangalawa ay sa proseso. Ng proseso, susundin pa rin yung SEMA. Okay. So, siguro, at yan ay pag-uusapan natin ngayon sa usaping tinatawag na FAQs. Ano yung mga tinitingin natin na mga frequently asked questions na dapat nating bigyan ng konsiderasyon para malaman natin at kung anong pangangailangan ng mga ayokong gamitin kasi yung tina-target. Ang sabi ko niyan ay laging preferred customer kasi there's a violent connotation pag sinabing target. Yung preferred customer, yung gusto nating customer segment. Ano yung mga pangkaraniwang tinatanong nila? Pag nadaanan na natin yung mga pangkaraniwang tinatanong nila, babalik tayo doon sa ating formula ng SIMAC at pag-uusapan natin alin doon ang sa palagay ninyo non-negotiable na bawat PSF or yung iyong persuasive selling format dapat may ganitong klasing impormasyon para alam ng tao pag dumaan ka na sa PSF, na PSF ka na ng ASCII, alam mo na yung ganitong impormasyon. Para sino man ang susunod na makausap mo at para mapalalim, alam na nila kung saan sila magte-take off. Okay po ba yon? Yung kailangan meron tayong ma-assume na pag nakadaan na ng unang salvo ng PSF, yung mga ganitong messages ay dapat na-deliver. Okay. Sa susunod, sa pagpapalalim, ito naman yung mga susunod na messages o detalye na dapat kasama. Para meron man tayong idagdag o meron man ibawas dun sa long cut, at least masisiguro tayo na merong key messages na dapat hindi nawawala. Para kung ano man ano't ang nangyari, babalikan mo na hindi po pwedeng hindi nyo alam yan. Kasi kung dumaan na po kayo sa orientation, dumaan na po kayo sa PSF session, dapat po na-mention yan. Kasi parte po yan ng tinatawag natin na baseline at yung baseline ay pwedeng gawin nating standards. Pwede po yan pag-usapan at company or MBA level. So, pwedeng magiging iba yung mga baselines ng Team ASCII. Pwedeng magiging iba yung baselines ng Team TSPI or pwede kung mag-agree tayo ay pare-pareho na lang. Kasi alam ko merong mga gustong idagdag yung ating mga member organizations, okay lang yan, pero kailangan meron kayong masasabi na eto non-negotiable. Kailangan ay maging parte ito ng SIMAC o kailangan maging parte ito ng sasabihin ng isang MBA advocate. Okay po ba yan? Okay po ba yan? Uy, wala na ba akong kausap? Ay, ayan, meron na nag-thumbs up na. Sige. So ngayon, okay na tayo. Punta na po tayo doon sa session natin sa Module 3. Parte na po na ang unang ginawa natin. Parte na siya ng Module 3. Pero dito, yun sa Part 2. Ayan. So ngayon, bago po tayo mag-part 2 ng Module 3, kumusta na po kayo? Sige nga sa ating mga chat, anong napipili ninyo? Alin dito ang maglalarawan ng inyong nararamdaman sa ngayon, right now? Pwede po bang pakitype sa chat group natin?
Ready, get, set, go! Meron na bang mga nagtatype dyan, Kuya Josh? Ayan, nakikita ko na meron ng mga nagtatype. Si Kuya Ayan, Miguel po, ang sabi po niya ay kalmado po daw siya. kalmado. O sige, ano pa? May napagod na po kaagad. Napagod. Si Ate Chet po. At si Ate Daisy naman, kalmado. Kasama po Aha. niya si Kuya Edilberto at si Ate Nedy na kalmado rin po. Si Ayan, Ate Amaili naman po, masaya po siya. ayan, trending ang kalmado. Okay. Opo. At maring masaya. Okay lang po ng pagod. Alam ko yung iba sa inyo galing pa sa field. Ayan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na namin kayo papagurin ng masyado, pero active pa po. Dapat ang ating puso at isipan. So, diretso na tayo doon sa pre-membership orientation. Ano ang dapat nilalaman nito? May dalawang layunin. Sino ang imumungkahi mo, Ate Nicole, na magbabasa ng dalawang layunin ng ating Module 3? Go! Si Ate Yang. Ate Yang, please, go ahead. Okay. Free membership orientation. Ang layunin, una, ipaliwanag kung ano ang MBA. Bakit mahalaga ang pagsali sa MBA at paano naging miyembro ng MBA. Pangalawa, matukoy ang mga benepisyo, ambag, serbisyo at patakaran ng MBA. Sure na sure ako na etong dalawang layunin ay alam na alam ninyong lahat to the highest level. Tama po ba? Ayan, dapat masiguro ninyo kasi marami akong tanong. Okay. Kasi di ko siya alam to the highest level specific ng inyong Team ASCII at Team TSPI. So, sige, mag-uumpisa na po tayo. Ano yung dapat nilalaman nito? Frequently asked questions. Usaping frequently asked questions. Meron tayong sinasabi na kapag tayo ay pupunta sa field, o kakausapin natin yung ating mga preferred, yung mga hinahanap na gustong maging miyembro ng MBA. You are ready to face your customer. Kailangan iisipin mo, ano yung mga most likely itatanong nila. Ayan. Ano ba yung lumabas sa usapan ninyo, Ate Reggie, na mga lista ng frequently asked questions? Pasok, Kuya Josh. Sa mga lista natin ng mga frequent... Meron po dun yung mga common daw pong mga katanungan, ano ang insurance, ano naman po yung kaibahan nito sa micro-insurance, at ano yung mga benepisyo na makukuha nila galing dito. Meron din po yung ano yung mga requirements, ano daw po yung kailangang ipasang mga ano po ba ito? Necessary mga certifications, bago po nila makuha yung benepisyo yun. Okay. Maraming salamat, Kuya Ate Josh. French, Yes, Ate maring Reggie. hindi lang naisama ni Kuya Josh, pero meron din dong magandang question na paano babalik kung sakali magpapa-reinstate. Ayan. Nalaglag sila, o hindi na sila naging aktibo, naging inactive dahil sa mga circumstances. Paano sila makakabalik, makakasaling muli? Ayan. Alright. Ang gagaling ng mga tanong na yan. Doon naman sa ating team kaya, sa Team ASCII, ano yung mga inaasahan natin na mga frequently asked questions? Pwede ba kayo nang magbahagi niyan? Uy, nasaan na kaya yung mga Team ASCII, Ate Nicole? Si Kuya Meron bang Celestino na nagtatype? po. Si Kuya Okay. Celestino po ay nag-unmute na. Supposed to be ang nasulat ko po dito ay ito yung madalas na ano ba yung anong insurance yan? Bakit about the insurance, ano ba yung micro-insurance, ano ba yung pagkakaiba ng insurance saka micro-insurance? So yung supposed to be yung kung tanong. At ano yung mga benepisyo na pwede naming makuha diyan? At sino-sino ba yung pwedeng pwede ba yung age limit? Ano ba yung age limit na pwedeng pumasok diyan sa insurance na yan? So yun lang sa Ate Friends yung mostly.
Okay, maraming salamat Kuya Celestino. Merong gustong magdagdag? Okay, siguro yung iba halos magkakapareho at makikita ninyo eto yung um, mga lumalabas na mga tinatanong kapag tayo ay kumakausap ng mga nanay, mga tatay, o mga pwedeng maging miyembro o magbalik loob sa ating MBA. Ate French, meron Yes. ditong chinat si Kuya Onofre. Okay. Totoo ba ito? Ayan. Oh, yan. Tama yan. Sa panahon ng fake news, kailangan malaman natin kung totoo ba yung MBA o hindi. Ano ang patunay? Ayan. Alright. Tatalakayin natin yan. Ang masaya dito sa ating talakayan ngayon, kasi yung mga tanong na nilista ng ating mga ate at kuya, duda ko sila rin ang kailangang sumagot. Di ba masaya? Okay. Alright. So, paano yan? Halimbawa, ang unang tanong, ano ang MBA? Ano yung MFI? Paano sila konektado? O sila ba ay kambal? Sila ba ay magpinsan? Mag-BFF ba sila? O diborsyadong mag-asawa? Ayan, ayan. Sino kaya ang pwedeng sumagot sa tanong na yan? Meron bang gustong mag-volunteer? Ano ba ang koneksyon ng MBA sa MFI? Naku, dapat handa kayong sagutin yan. Ako na po yung mag-umpisa, ate. Sige kuya, go. Sa history kasi, mula sa bibig ng mga kliyente ay lumabas ang needs. Kasi nung una kasi mutual fund na ginagawa. Napakaliit. Kaya mula sa kanilang bibig na isalin sa initiative ng ASCII. Kaya pinanganak ang ASCII MBA. Na kung saan, pag namatay si kliyente, assuming na ayos yung kanyang pagbabayad, may matatanggap na benepisyo. Maliban dun sa mutual fund na initiative nila naman sa sentro o sa mga grupo-grupo sa area. Kaya ang connection ng ASCII MFI dun sa ASCII MBA ay habang sila ay tumutulong dun sa mga nangangailangan sa area, ay doon lumutang mula sa bibig ng mga kliyente yung needs. At itong ASCII MBA at saka si ASCII or MFI ay hindi sila dalawa kundi isa. Okay. Tulong-tulong. Alright. Maraming salamat, kuya. Ayan. Meron bang gustong idagdag yung Team TSPI? Ako, ate. Yes, sige po ate. Ang MBA po ay itinatag para mag-service sa mga microinsurance needs ng mga members ng MFI. Yun po ang aming matibay na connection. So we were created para po sa mga insurance concerns po ng members ng MFI. Kami po ay magkapatid na kampanya. Okay. Alright, maraming salamat. So ang sinasabi natin ngayon, ang Mutual Benefit Association at Microfinance Institution, parang 2-in-1. Tama po ba? Ayan, magkasangang dikit. Yes, Ate Reggie. Ate French, yung term nga ni Kuya Junjay dito sa chat, magkapusod ang MBA at MFI. Magkapusod. Magkapusod. Ayan, kasi they complement each other. Base na rin sa sagot ninyo ay yung pagkukulang ng isa ay pinupunuan ng isa. Okay, so hindi sila magkaiba, sila ay magkasama. 2-in-1, very good. Yung una, yung microfinance nagbibigay ng kapital, yung MBA naman, dinadagdagan kung anong pagkukulang noon. Kung ano man ang nangyari at merong isang sakuna, ay ang sino ang sasagot ng utang sa microfinance? Di ba, merong provision sa MBA para madagdagan yung siguro at paghahanda. So yan, magkapusod. Magkapusod ba yun? Okay. Next na tanong. Ang MBA ba ay tulad ng rural bank? Sino kayang gustong sumagot dyan? Meron ka bang nakita, Ate Nicole, na sumasagot dyan?
Parang naghihintay ka. Oo. Sige po, mag-volonturo na lang Opo. po ako. Go, Ate Nicole. Ako po. Ay, Ay, sige, kuya. sige po. Sa aking lang kaalaman, ang alam ko ang Rural Bank ay isang profitable bank. At itong MBA kasi ay non-profit and stock. Ibig sabihin, ito pong MBA ay pag-aari ng miyembro. Subalit yung Rural Bank ay meron pong namumuno talaga na merong nagmamayari. Yun yung sa akin lang po. Okay. Alright. Swak ba yung pagbibigay clarification ni kuya? Opo. Swak? Ayan. Merong gustong magdagdag? Ayan, may nakita ko sa chat group. Meron? May nakita ka ba, Kuya Josh? Sabi lang po ni Kuya Junjay, magkaiba daw po ang negosyo ng MBA at Rural Bank. Anong pagkakaiba? Mukhang nagtatype pa si Kuya Junjay. Kuya Junjay, magsalita ka na lang po. Ganun ba? Hintay ko kasi na sagutin ng ating mga MBA representatives. Oo nga. Pero ang Rural Bank pwede din siyang maging MFI, pwede ding non-MFI, no. Ang kanilang business ay savings and credit, no, katulad ng mga MFI, ng mga NGO. Ang MBA naman nakafocus lang sa insurance. Hindi siya pwedeng mag-carry ng loans at saka saving services, no. So MBA insurance lang. Okay. Alright. Salamat, Kuya Junjay. Ayan. Dito naman tayo sa susunod na tanong. Ano ba ang responsibilidad ng MBA? At saka, yung ka-tandem niya, ano naman ang responsibilidad ng mga members? Ayan. May pagkakaiba ba sila? Sino kayang sasagot niyan sa ating mga ate at kuya? Hello po, ate. Sige, go ate. Sa akin po, ang responsibilidad ng mga MBA ay ang i-provide ang benepisyo ng mga miyembro when it comes to their benefits ko, whether sa life insurance or sa kanilang accidental dismemberment or accidental death claims. Okay, alright. Ano naman sa palagay mo ate yung responsibilidad ng mga miyembro? Responsibilidad naman po ng mga miyembro na ipagpatuloy lang po ang kanilang membership para po sa pagdating ng panahon na may masamang mangyari sa kanila ay meron pa rin po silang benepisyong matatanggap para hindi po ma-deny kung ano man po yung claims nila sa MBA. Okay, maraming salamat po. Moving on, dito naman tayo sa susunod na column. Ate French, Ay, yes po. bago mo i-move dun sa kasunod na column, meron kasing dinagdag dito si Ate Daisy. Sayang, Sige, go, no? Ate Sabi niya, Daisy. responsibilidad ng MBA is pangalagaan ng insurance ng mga members. Responsibilidad ng members na siguruhin laging aktibo ang insurance para makakuha sila ng insurance benefit. Ayan. At Ayan. dinagdagan pa ni Kuya Junjay dito na MBA Moments of Truth is pay claims within 1, 3, 5 days. Members' responsibility ay patuloy na pagbabayad ng contribution. Ayan. So, pumasok na dyan yung essence ng kalinga ng Agree. MBA na pinag-usapan natin kanina. Anong previous sessions natin? Ayan. Doon naman sa mga benepisyo, anong benepisyo ang makukuha ko sa MBA? Ang sabi nga natin, what's in it for me? WIIFM. Ayan. Duda ko maraming magsasagot niyan sa Oo. chat. At Labas saka na labas sinabi na at yan. Mm. Oo. Labas na labas ito Ate French kanina doon sa sa TSPI na sharing nila. Ang dami nilang nailistang mga benefits.
Ayan. So ngayon, di ko na masyadong magdudwell dyan kasi alam ko sa amin din sa Team ASCII, labas na labas yung mga benepisyo. Napaka-convincing. Ayan. So, at eto, meron itong nagtanong sa amin sa Team ASCII. Ewan ko lang kung nagtanong sa inyo sa Team TSPI. Paano ko masisiguro na mabibigay sa akin ang pangakong benepisyo ninyo? Kung ikaw ba naman ay taga Team TSPI, ano naman ang isasagot nyo sa akin? Sabi po dito ni Ate Day, testimonies po, client stories, pwedeng pagkunan. Okay, isa po yan. Okay, sa alin pa? Yung mga testimonials. Ayan, may prueba ako. Yung pinsan mo, mismo naranasan niya kung anong benepisyo. Ayan. Ano pa yung ibang mga pamamaraan para maprueba natin, mabigyan natin ng prueba na ay kayang-kaya yan ng MBA. Yung pinapangako niya, kaya niyang pangatawanan. Meron pa ba tayong ibang halimbawa, Ate Nicole? Sabi po rito ni Ate Amay, we are regulated by the Insurance Commission. Ayan. Tapos, sabi po ni Ate Chet, MBA responsibility to take care of the financial resources. Ipinapakita ito during the annual general meeting. Ayan, ayan. Maraming salamat. Yung mga annual general meeting, may breakdown yan. Ano po? Kung ano yung mga resources at ano ang mga naibinigay na benepisyo at kumusta naman yung status ng pinansya ng ating samahan or ng MBA. Ano ang mga patakaran sa mga members? Na itatanong ba ito? Walang nagtatanong? Meron kang nakikitang nagta-type dyan, Kuya Josh? Ayan, alright. Kailangan may reporting para rin maipakita kung anong klaseng accountability meron tayo. Ayan. Pang ano lang po, para mas madaling maalala na talakay na natin ito, ang mga tungkulin ng MBA ay nandoon sa ating tinatawag na Kalinga. Ayan, yung kolektahin at itala ng mabuti ang kontribusyon ng mga members. Sa letrang A. Sa letrang A, anong ibig sabihin ng letrang A? Sinong babasa niyan? Alamin ang kalagayan ng mga kasapi. Ayan, sa letrang L naman? Linawin ang mga Linawin. proseso ng MBA at tumugon sa mga katanungan ng miyembro. At sa letrang I? Paalam ang mga gawain at aktibidad ng MBA. Sa letrang N, anong meron? Nagbigay. Magbigay ng notice o paalala sa Notice o mga paalala tungkulin sa at responsibilidad ng kasapi. Sa letrang G naman, anong meron? Ayan ang kasapi at kanyang pamilya sa panahon ng pag-claim ng benepisyo. At sa letrang A? Agaran at legalidad na serbisyo. Ayan. So, Kalinga ang responsibilidad ng MBA. Ang miyembro naman ng MBA, tatlong importanteng bagay na na-mention na kanina ni Kuya Junjay, binigyan lang natin ng ating tinatawag na abbreviation para madaling maalala. Ano yung sa letrang M na responsibilidad ng miyembro? Mag-ipon at Mag-ipon at magbigay ng regular na kontribusyon. Ayan. Babayad Loan at insurance. Okay, sa letrang B? Bakit Bakit hindi hindi subukan magnegosyo? At sa letrang A? Aktibong paglahok sa mga gawain at
Pagpapabuti. May kulang pala siya, bitin pala siya. Okay. Aktibong pagkipaglahok at ng mga gawain ng pagpapalago. Okay, wait lang siya ha. Kasi pondo ng pagpapalago samahan. ng... yan. Tama yan, kuya. Ayan, sorry po. Na-erase yata siya. So, yung MBA na yan, tatlo, madali kaya siyang ma-memorize ng ating mga nanay? Mag-ipon, bakit hindi subukan magnegosyo at aktibong maglahok sa mga gawain? Okay, pwedeng pagpapalakas rin ng kanilang mga kakayahan. So, yan ang tungkulin. Bakit ginagawan po namin ng mga ganitong mga abbreviation? Para mas madali nilang maalala. Okay, mas madali nilang maalala kasi meron isang word tapos susunod din nila, yan yung ibig sabihin. At saka halimbawa yung kalinga, yung essence ng tungkulin ng MBA na magbigay kalinga, na may meaning yan, mas madali nating ipapaliwanag. At para din sa miyembro, madaling ma-memorize lalo na kung maikli lang. Ano po? Okay, yan. Ngayon, dito naman tayo sa isang yugto. Okay, nasabi na natin kung ano ang mga responsibilidad ng bawat miyembro ng MBA at ng ating MBA advocates. Magkakaroon naman tayo ng konting practice kasi importante na merong practice. Sinabi kanina ni Kuya Junjay na kapusod ang theme ng yung microinsurance, microfinance at ng MBA. So, usapan natin ang dalawang kapuso, si Dingdong at si Marian. Anong gagawin natin? Babasahin ang case study. Si Kuya Josh at si Ate Reging magbabasa niyan. Pagkatapos po, ay meron akong mga itatanong. Papakita ko na yung itatanong habang para mas madali ninyong mapakinggan at hanapin kung anong isasagot. Okay. Makikinig kayo sa kwento, tapos tutukuyin. Ano ang angkop na MBA products and or services para sa sitwasyon? At yung pangatlo, kung ikaw ay MBA advocate, ano ang tulong na pwede mong ibigay kay Dingdong at kay Marian? Ayan. So, dalawa ha. Makikinig sa kwento. So, habang pinapakinggan, babasahin din ninyo yung kwento at alamin ang sagot dito sa dalawang hinihiling na impormasyon. Ano ang angkop na produkto o serbisyo sa sitwasyon? At anong mungkahi kung ikaw yung MBA advocates, anong tulong ang ibibigay mo doon kay Marian at kay Dingdong? Sige nga, Kuya George at Ate Reggie, pakibasa nga po yung kwento ng buhay ni Dingdong at Marian. Sige po, umpisahan ko na po. Isang masagana at maginhawang buhay ang pinapangarap ng mag-asawang sina Marian at Dingdong. Si Marian ay namamasukang labandera sa iba-ibang pamilya at namamasukan naman bilang katiwala si Dingdong sa isang malaking manukan malapit sa kanilang bahay sa Tarlac. Hindi regular ang kita ni Marian at hindi rin gaano kalaki ang sahod ni Dingdong. Sila ay may 2 anak, isang 7 taong gulang at isang 2 taong gulang. Sila ay nangungupahan at kadalasan ay hindi sumasapat ang kita nilang dalawa para tustusan ang gastusin sa pang-araw-araw. Nakakadagdag pa sa gastusin ang madalas na pagpunta at pagtaya ni Dingdong sa mga sabungan sa kanilang barangay. Bagamat hindi sang-ayon si Marian sa ginagawa ng kanyang asawa, hindi niya raw mapahinto si Dingdong sa katwiran na ito na lamang ang kanyang libangan. Lubos rin na ikinalulungkot ni Marian na sa tuwing may ipabibili ang kanyang 7 taong gulang na anak sa palengke, ay hindi niya ito maibili kaagad, sapagkat kailangan niyang unahin ang ibang gastusin. Nalulungkot ako dahil hindi ko mabili ang gusto ng mga anak ko, pati ng mga bagong gamit sa eskwela. Kailangan kasi unahin yung pagkain namin araw-araw, yung pambili ng kuryente, saka tubig.
Ang hirap ng walang pera. Dagdag pa niya, gusto ko sana magkaroon ng ibang mapapagkakitaan. Kung magkakaroon ako ng sapat na ipong pampuhunan, mag-aalaga ako ng mga sisiw at palalakin ko para maibenta. Salamat Kuya Josh at Ate Reggie. Ayan, ayan. So, alam na natin yung kwento ng buhay ni Dingdong at Marian. Naiipicture nyo ba si Dingdong at Marian bilang isang mag-asawa na nag-aalaga ng manok? Ito yung maganda sa kwentong ito. O yan, sige. Ngayon, assuming na kayo po ang ang MBA advocate, ano sa palagay niyo ang angkop na serbisyo o produkto para sa sitwasyon ng ating love team na si Dingdong at Marian? Okay? Meron bang gustong sumagot? Okay, may nakikita ka Kuya Josh na nagsasagot dyan? Wala pa po. O baka may gustong magsalita. Halimbawa, anong pwedeng i-offer nyo? Si Ate Day po yata or si Ate Daisy. Naka-unmute sila. Sige, Ate Daisy, sige, ikaw muna. Livelihood po. Mhm. Okay, ano pa po? PPSF ko po sila. PPSF. Tamang-tama, all-in na, package deal. Ano po? Ayan. Kung ikaw naman ay MBA advocate, ano yung pwede mong i-offer sa kanila? Ano ang gagawin mo? Actually, Ate French, Yes, Ate Reggie. merong sumagot dito. Ayan, sige Ate Nicole, sige nga. Ay, sige po. So, meron pong mga taga-ASCII na sumagot sa chat. Ang sabi po nila ay livestock or agri or livestock loan po dun sa angkop na MBA products and services ayon sa sitwasyon ni Marian at ni Dingdong. Ayan, okay. Sinong gustong magdagdag? Mhm. Siguro bago tayo mag-offer ng loan, kailangan muna nating bibigyan ng angkop na orientation. Ano po? Yan. Siguro kailangan munang merong orientation. Tama kayo. Mag-o-offer kayo ng posibleng loan na pwede nilang ma-avail at mag-o-offer din kayo ng pwedeng life insurance at loan insurance. Swak ba to sa TSPI? Meron bang, at sa ASCII, swak din ba to? Anong nakikita mo dyan sa group chat natin, Ate Nicole? Sabi po ni Kuya Celestino ay opo, pati po nila Kuya Franco, Kuya Miguel, Kuya Edelberto, lahat po sila ay swak raw po. Ayan. Okay. Bilang isang MBA advocate, isa sa ating mga responsibilidad sa pagbibigay kalinga ay ang pagpapadaloy ng mga pamamaraan para sila ay makasama natin sa MBA. So, isang halimbawa dito, nagbigay na tayo ng orientation. So, siguro tutulungan natin sa pagsagot ng application form at sa pagproseso nito. Di ba? Okay. I think lalo na tayo sa atin, alam natin, yung ating mga tinutumbok at gustong maging miyembro ng MBA, karamihan po sa kanila ay minsan ay nai-intimidate ng mga pagsagot ng mga application form. Di po ba? Kung nandiyan tayo para tulungan sila kung paano ito sasagutin, mas mapapadali at mapapabilis ang pagproseso ng kanilang application form. O pangalawa,
pag-imbita na makilahok sa oryentasyon ng mga bagong miyembro. Maganda rin na meron silang mga kasamang grupo, parang support group para sila mismo ay magtutulungan at magbibigay ng peer support sa bawat isa. Lalo na pag meron diyang mga nahihirapan para magampanan ang kanilang responsibilidad at meron din namang maayos so nagiging inspirasyon sila sa kapwa nila miyembro. Yung pangatlo po ay ipaliwanag ang mga produkto at serbisyo na mayroon ang MBA. Paano nito kinakalinga at inaagapay ang bawat pamilya. Dito na yung pumapasok na yung sinabi ni Ate Daisy kanina na, uy, magbibigay tayo ng halimbawa ng mga members testimonials para mapaliwanag sa kanila na ang ganitong produkto ay nakakatulong, ang ganitong serbisyo ay mag-aahon sa kanila sa kahirapan. At syempre, hindi mawawala ang regular na pangangamusta at pagpapaalala sa kahalagahan ng microinsurance. Ang tinutumbok po natin ay behavior change na kailangang maisip nila na ito ay isang kritikal, importanteng bagay para sa pagpaghahanda at pagsisiguro ng kanilang pamilya. Kaya maganda na regular na tayong kinukumusta natin sila at nagpapaalala, kumusta na ba yung ating mga dapat hulugan? Nakakahulog ba tayo? Yung mga ating responsibilidad, nagagawa ba natin? Ayan. So yan yung mga pwedeng tulong na maibigay ang isang MBA advocate. Ayan. Ano kayang susunod natin? Mag-o-offer tayo ng serbisyo. Kailangan meron tayong test kung ating ino-offer na serbisyo ay competitive ba kumpara sa ino-offer ng ibang mga kaparehong samahan o kaparehong asosasyon o kumpanya man din. Okay. So may minumungkahi kami na tinatawag natin na 3A test. Okay. Ang isang produkto, lalo na ang kinikater niya ay para dun sa mga nasa laylayan ng lipunan, ay dapat makapasa sa ating tinatawag na 3A test. Ang unang A ay, sabihin nga natin sabay-sabay, ang unang A ay Abot Kamay. Ayan. Pangalawang A. Available. Pangatlong A. Accessible. Ayan. Ano kayang ibig sabihin niyan? Okay, magbibigay tayo ng halimbawa at gagawin natin ito. Ate Nicole, Kuya Josh, please be on alert kasi gagawin natin itong isang exercise ulit na pang power up. Sino ang maunang top 5 na makakakuha ng tamang sagot? Ibig sabihin, meron akong ipapakita siguro na mga 5 o 8 halimbawa. Ngayon, titingnan ninyo alin ba sa mga A ito. Ito ba yung A as in abot kamay, A as in accessible, or A as in available? I-chat-chat lang po natin yan ng mabilisan. So, subukan muna natin sa number 1. Ayan. Sino kayang gustong magbasa niyan habang chinachat ng iba ang sagot? Volunteer naman Una po. dyan. Sige, go ate. Ang life at credit insurance ay basic products ng MBA na open para sa lahat ng miyembro na nais kumuha nito. Okay, anong A kaya siya? Accessible, available, awat kamay. Alright, i-type na yan at bantayan Kuya Josh at Ate Nicole sino yung naunang 5 na nakatamang sagot. Meron na pong 5 dito. Wow, ang galing, super bilis. Sino ba yun? Ang mga sagot po nila ay available at abot kamay. Aha, ang question sa number 1, ang sagot po dyan ay available. Ang operative word natin ay open para sa lahat ng miyembro. Okay. Available po yung sagot natin sa number 1. Now, moving on sa number 2. Sino kayang magbabasa niyan para mas mabilis? Ako na lang po.
Ah, May mga MBA coordinators na pwedeng lapitan anumang oras, 24/7. ayan. Anong sagot? Ate Nicole, masyadong busy yung group chat. Meron na bang mga sumasagot dyan? Meron na po, marami-rami na po. So, Mga ang trending. ang trending ay accessible. Swak na swak. Ang tamang sagot ay accessible. Pwedeng lapitan anumang oras. Yes. Okay, next, number 3, Kuya Josh, para mapabilis. Sa maliliit na halaga ng kontribusyon, mabibigyan na ng proteksyon ng pamilya sa hindi inaasahang pagpanaw at aksidente. Aha, ano kaya yan? Naulat na Sa 3 from A's. spoiling. Oo, meron yan nagsasalita dyan. Bakit sinasabi mo ng sagot, Kuya? Maunahan ka. I-type mo yan. Sayang ng load. Ay, i-remind lang po pala natin, sabi rin po nila, wrong spelling wrong. Nako. Nako. Okay, sige. Ano yung trending na sagot, Ate Nicole? Abot kamay po. Swak na swak. Check. Number 4, Kuya Josh. Ang opisina ng MBA ay nasa ating komunidad Ay, sa hala. USA. Hindi, wag kang magdagdag ng US of A. Ayan. Ano yung trending na sagot, Ate Nicole? Hello, magpapaalam lang ako sa kabila. Okay. Okay. Okay po. Sige po, Kuya Junji. Ang trending po na sagot ay accessible. Okay, number 4, accessible. Check. Yes. Number 5. Kuya Josh? Ang pagbabayad ng kontribusyon ay linggo-linggo. Aha. Alright. Number 5. Ano kayang trending dyan, Ate Nicole? Ang trending na sagot ay abot kamay. Abot kamay. Correct ka dyan. Ayan. Number 6. Nagbibigay serbisyo sa mga miyembro sa oras ng pangangailangan gaya ng pagsagot sa mga katanungan tungkol sa microinsurance at membership, pagpoproseso ng aplikasyon, renewal at kontribusyon, at pagpoproseso ng claims. Ayan, mahaba-haba yan. Kaya mahaba-habang pag-iisipan. Ano yung sagot natin dyan? Ang trending na sagot po sa ating chat ay available. Alright. Ang gagaling naman natin. Alright. Next. Number 7. Madaling lapitan ang mga miyembro nito dahil sila ay maaaring kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at kapwa miyembro ng ating komunidad. Ano yan sa 3 A's? Accessible. Ang trending po na sagot ay accessible. Accessible. Meron nag-squeal. Okay. Sino ba yung nag-squeal na yun? Si Kuya Franco po. Si Kuya Franco. Last but not the least, number 8. May mga loan officers na umiikot sa komunidad bawat linggo. Aha. Ano yung dapat na sagot? Mayroon na pong 5 sumagot. Ang trending po sa kanila ay available. Aha. Parang hindi. Meron pang gustong sumagot? Okay. Meron. May ibang sagot ba? Dalawa Meron na lang po. pagpipilian. May abot kamay, may sumagot sa abot kamay, may sumagot sa accessible. Accessible. Yun po, accessible kasi umiikot sa komunidad bawat linggo. Okay, 7 to 8 actually ay pareho sila accessible. Sa palagay nyo, Kuya Josh, Ate Nicole, meron bang nag-perfect dyan? Babalikan ko po kayo kung ilan ang score pero sa ngayon po ay wala pa pong nakaka-perfect. Okay. Alright. Pero madali lang naman sagutin, di ba? Okay. Wag kayong mag-alala. Si Kuya Josh at si Ate Nicole ang bahala niyan para malaman kung sino ang makakatanggap ng load bago matapos ang araw na ito.
Ayan. Noong unang ating FAQs, pinag-usapan natin ano ang pagkakaiba ng rural bank sa MBA, ng MBA sa microfinance. So nabigay na natin yan. Ayan ang halimbawa, meron tayong illustration. Pinapakita ko lang po sa inyo kasi magiging parte po yan ng ating resource pack. So pinapakita dito na ang nandoon umaakyat parang si ate yan, si Marian ba yan o si Carla na umaakyat doon sa microfinance office para humiram ng kapital. Eto naman sa MBA ay yung ating MBA ay nagbibigay ng tulong, lifeline para sa mga doon na nabibiktima ng sakuna. Ayan, yan ang mga halimbawa ng mga resources na magkakaroon po kayo na pwede ninyong magamit para ipaliwanag ang pagkakaiba ng microinsurance, microfinance sa MBA. At dito rin po pinapaliwanag yung pagkakaiba ng traditional na insurance sa MBA. Kanina merong nagtanong dito. Tama ba ko yun? May naalala ka ba, Ate Reggie? May nagbigay ng tanong na ito at meron na ding sumagot. Tama ba yun, Ate Reggie? Parang wala pa akong naalala, Ate French, na napag-usapan siya, yung Wala pa. traditional. Oo. Okay. Pero kanina merong nagsabi na ang traditional na insurance, eto ba ay yung traditional na insurance o iba ba ito? Ayan. So, yan po makikita ninyo yung pagpapaliwanag na parte rin ito sa visual aid na pwede ninyong gamitin. Ano ang isang halimbawa? Pag traditional na insurance yan, medyo mataas ang presyo. So, ang mga annual premium na tinatawag nila ay libo-libo. Okay. At sino ang nangangapital? Ang may-ari ng kumpanya. Ayan. So, kung libo-libo yung binabayad mo sa traditional na insurance, dito naman sa MBA ay tingi. Ayan, parang doble-doble siya, no? Madaling maalala. Sa traditional, libo-libo. Sa MBA, tingi-tingi, as in 20 pesos, 30 pesos sa bawat linggo. Ayan. Dito naman sa traditional na insurance ay para yan kumita ang negosyo. Mapalaki at kumita ang negosyo. Dito naman sa MPA ay not for profit. Hindi siya para sa kita. Yung kita ay means to an end lang. Okay. Ngayon, sino ang namamahala? Ang may-ari ng kumpanya sa MBA, ang miyembro ang namamahala ng samahan. Kasi nga, yung may-ari ay yung miyembro. Ayan. Ngayon, gaano ka naman kaya katagal na maghuhulog sa traditional na insurance? 2 taon, maaaring humingi ng ibang dokumento bukod sa birth at death certificate. Ayan. Samantalang, kung ikaw naman ay nasa MBA, 1 taon lang ang kailangan, parang waiting period. Ano pa ba yung pagkakaiba nila? Ang kliyente ang nagbabayad, wait lang ha. Ang kliyenteng nagbabayad lang ay may insurance. Dito naman sa MBA, ang miyembro at ang kanyang pamilya ay may insurance. So, anong lumalabas po dito? Lumalabas po dito, anong nakikita ninyo? Kung kayo ang mga nagpapaliwanag nito, ano ang makikitang paghahambing ng ating mga nanay? Mas Meron bang madaling Yung maging payment miyembro po. sa MBE. Ayan. Madali ano po? Okay, kasi nakitang-kita po ba natin ang ating MBA ay swak na swak doon sa 3A? Di po ba? Yes po, sabi ni Okay. Ate Amay. Alright, swak na swak siya. Ayan. So, meron din po tayong pwedeng magamit na ganitong mga drawing na pwedeng maging gabay ng ating MBA advocate sa pagpapaliwanag. Okay.
Next number on Um, the meron pang tanong, Ate Nicole? May input lang po si Kuya Franco sa chat. Sige. Yung pagkaiba po ng payment of benefits sa traditional daw po, ang mga dokumentong kailangan ay marami at matagal ang proseso ng pagbabayad ng benepisyo, samantalang sa MBE naman daw po, mabilis ang pagbabayad ng benepisyo. Sumusunod po kasi sila sa 135 days na pagbabayad at simple lang yung mga kinakailangan na dokumento. Ayan, maraming salamat Ate Nicole at Kuya Franco. Tama po kayo. Talagang nagkikater sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Pinasimple yung pamamaraan ng pagmiyembro. Simple din yung pamamaraan na paggawa ninyo ng responsibilidad at simple yung pag-avail. Mas mabilis yung pag-avail ng mga benepisyo. Ito pong nakikita natin na drawing o visual aid, pinapakita na ano yung mga benepisyo na naibigay ng isang traditional na insurance at naman dito naman sa ating MBA. Ayan. Makikita po natin dito na mukhang mas marami yung claims doon na lumalabas saan? Saan mas marami yung claims? Nakikita niyo ba? Sa traditional na insurance, mahal yung binabayad mo, pero mga ilan yung nakaka-claim? Compared sa MBA. Meron na bang sumagot dyan, Kuya Josh? Sabi po ni Ate Daisy, ang MBA daw po, mas marami. Ayan, okay, mas marami. Ayan. 8.1 yung claims paid at saka yung billions. At dito naman sa ano yan? 77 billion claims. Parang mas marami yata yung sa traditional. Pero in terms sa assets, ayan, oo, magkakaiba din sila. Ano po? Yung sa premiums collected, may pagkakaiba ba sila? Nakikita natin, may pagkakaiba sa premiums collected? Sino ang mas mataas? Mas mataas po Traditional sa po. traditional. Traditional. Okay. Pero sa benefits to premium ratio, sinong mas mataas? MBA po. Yung MBA. At ang laki ng pagkakaiba, nakikita niyo po ba? 33% benefits to premium ratio, samantalang sa MBA, magkano? 8% po. 68% benefits to premium ratio. So, para sa atin na nagtataguyod ng kahandaan at katatagan ng mga taong nasa laylayan ng lipunan, alin ang mas maganda? Traditional na insurance o yung MBA? May, Okay po. ayun, sabi po ni Ate Day, MBA. MBA. Okay, syempre, MBA. Ayan. So, merong gustong magsalita? May dadagdag lang po ako dito, Ate Fresh. Yung sabi po ni Kuya Nofre po, in terms of outreach po, tingin ko MBA ang mas maraming natutulungan. Opo. True po, Kuya Onofre. Correct ka po dyan. Mas maraming natutulungan, lalo na doon sa mga areas na tinatawag natin na pang last mile na hindi inaabot ng iba pang pamamaraan para mapaghandaan yung mga hindi inaasahan na risgo. Okay. Maraming salamat po. Meron pang gustong magdagdag? Ayan. Ngayon, parang paglalagom na tayo ng ating mga synthesis, pero bago ko para itataas ko muna siya. Malapit na magtapos yung session for today. Meron po bang gustong magtanong? Ang sabi nga po nila, speak now or forever keep your peace.
Joke. May dadagdag lang daw po si Kuya Onofre. Sabi po niya, parehong maganda pero abot kaya ang microinsurance at Okay. swak sa average na kalagayan ng ating pamumuhay. Tama po yan, Kuya Onofre. Hindi natin sinasabi na yung isa ay mas maganda over the others, but kung tinitingnan po natin yung ating mga siniserbisyuhan, ay mas abot kamay sa kanila. True na true po. Correct po yung sinabi niya. Maraming salamat po. Ngayon, ayan, bago po tayo magtapos, gusto ko lang naman malaman ano yung ating mga takeaways na lalabas dito sa session na ito. Sino ang gustong mag-share ng natutunan? Puwedeng yung natutunan ay nadiskubre mo o natutunan mo sa iba, o puwedeng ito rin ay isang tanong na nasagot, o puwede rin isang realization na nangyari po sa inyo. Alin doon? At walang mali kasi puro yan tama kasi base sa pananaw ninyo. Sino kaya yung mga top 5 sa atin na magse-share? Meron ba diyan sa chat box? O nagta-type pa lang? Puwede rin po magsalita. Meron lang pong nawala ng audio, yung kay Kuya Celestino. French. Yes, sige po ate. Ate Chet. Magandang hapon po. Opo. Yung i-share ko lang po yung sa kwento ni Marian at saka ni Ding Dong. Opo. Mahalaga po na alam din po ng mga MBA practitioner kung ano yung mga produkto na ibinibenta ng ating partner institution na MFI. Tapos mahalaga rin po na alam nila kung ano yung produktong pwedeng ipasok. Kasi di ba nga po sabing ganun, magkapusod po si MBA tsaka si MFI. Opo. Tapos lalo na po sa TSPI, hindi ka pwedeng maging miyembro ng MBA kung hindi ka nakakakuha ng loan sa MFI po. Yun na lang po din sa kwento ni Marian tsaka ni Ding Dong. Parang ang hirap i-balance kung ano yung pahihiramin dun sa mag-asawa. Kasi nga po, hindi pa alam yung background, kung meron bang alam na negosyo o yung experience ni Marian sa pagpapatakbo ng negosyo. Maganda po na alam natin yung produkto ng MBA, pero alam din po natin yung produkto ng MFI para pag pumunta po tayo sa area, hindi lang po tayo MBA, kundi ang binibenta po natin yung TSPI or yung ASCII po or yung card po. So yung buong institution po. Magandang punto yan na sinabi mo, Ate Chet. Na tinitingnan natin yung ating MBA advocate ay ambassador ng ASCII o ng TSPI o ng card sa komunidad. Yun po bang ibig sabihin nyo, Ate Chet? Opo, Ate French. Okay, ayan. So, ang isa pang bring up dyan ni Ate Chet, ang kahalagahan na dapat ang isang advocate ay bihasa sa mga impormasyon tungkol hindi lang sa MBA, kundi pati na rin doon sa MFI. Ayan, kung ano yung mga requirements. Saan ba natin mahahanap ang ganitong impormasyon? Meron ba tayong mapagkukunan nito na pwedeng ibigay sa ating MBA advocates para naman matingnan nila at mapag-aralan? O maipaliwanag sa ating mga prospective members or nagbabalik na members? Nabanggit po dito ni Kuya Franco, Ate French, sa operations manual daw po. And yung ano rin po ni Kuya Onofre, minsan daw po ay nakakaligtaan lang yung FAQ na kung napagtutuunan sana ng konting pansin siya, mas okay. Mapapaigsi ang talakayan dahil karamihan sa pwedeng itanong ay naandun na at nasasagot naman. Okay, alright. Maraming salamat po. Meron ba tayong ganitong klaseng impormasyon na FAQ na nasa brochure natin na dinadala sa komunidad?
Meron po ba? Sabi po ni Kuya Franco ay meron po sa amin sa mga branches daw po. Same with Ate Day, meron din daw po. Ayan. So, check na tayo dyan sa Team ASCII at TSPI. Alright, meron pa pong gustong magdagdag? Yes, mukhang may nakita akong gumalaw sa chat. Pwede rin po kayong magsalita. Ate Friends, nabanggit din nila na ito palang FAQ at saka itong mga impormasyon na pwede nating makuha bilang MBA at kailangan din nating malaman yung mga produkto ng MFI, part ng ating organization, ay makikita rin pala ito sa operations manual. Yan, nabanggit yan ni Kuya Franco, no? Okay, maraming salamat, Ate Reggie. Ayan, sige po. Bilang paglalagom na lang ng mga na rin ng ating mga pinag-usapan sa ngayon, ang una pong punto na pinag-usapan natin sa hapong ito ay sinasabi natin na ang hindi pangdagdag doon sa sinabi natin na mga reputasyon, mga financial report, yung pong kaalaman natin tungkol sa assets at portfolio ng ating MBA ay malaking indikasyon na ito ay matibay na institusyon at maaasahan. So, M-square, matibay at maaasahan ng mga miyembro sa pagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya. Sinabi kanina ni Kuya Junjay at ni Ate Chetrin na yung kaalaman natin tungkol sa portfolio ng ating MBA at yung kaalaman natin tungkol dun sa mga assets at financial health status ng ating MBA ay importante para mabigyan natin ng assurance yung ating mga nanay at mga gustong maging miyembro na kayang magbigay proteksyon sa kanilang pamilya ang ating MBA. Alright. Pangalawa po, mahalaga ang pagtutugma ng pangangailangan ng ating mga customer o miyembro sa mga produkto at serbisyo ng MBA. Ito yung sinabi ni Ate Chet. Tama po ba, Ate Chet? Ayan. Ayan. At sa gawing ito, importanteng alam natin ang mga produkto, serbisyo at proseso ng MBA. Importante itong tatlo kasi sabi nga kanina ni Ate Chet, pwedeng alam mo yung produkto pero hindi mo alam yung proseso na merong prerequisite pala bago ka mabigyan ng loan ay dapat ma-establish ka muna na ikaw ay miyembro ng MBA. So, mga ganong klaseng proseso na dapat alam din ng ating MBA advocate. Pangatlo po, dapat alamin kung ang ating MBA ay tumutugon sa pangangailangan ng mga customer at miyembro gamit ang AAA checklist. Abot kamay, available at accessible. Dahil dito, masasabi natin na ang MBA, kapag siya ay swak sa AAA, ang MBA ay talagang okay. Anong ibig sabihin ng okay sa letrang O? Open sa lahat. Open sa lahat at sa letrang K? Kagabay sa anumang sitwasyon. At sa A? Abot kamay, available, at accessible. At sa last, sa letrang Y? Why not? O, di ba? Yung ating MBA ay talagang okay, why not? Ayan. So, yan yung ating paglalagom ng mga key takeaways sana ng session natin sa Module 3. O, meron pa pong gustong magdagdag? Wala na. Sige, in the interest of time, magtatumbling na ako para malaman natin ang inyong mga sinasaloobin tungkol doon sa session natin ngayon sa araw na ito, sa day 3. Ano sa palagay nyo yung nilalaman ng ating Module 3 para sa pre-orientation, pre-membership orientation? Yung nilalaman ba? Sapat ba ang impormasyon? Kung may kulang, ano yon?
Yung kakayahang magamit, kung kayo ba ay gagamitin ito, yung mga prosesong sinabi natin, kaya na ba? O para naman dun sa mga MBA advocate, ano yung kailangan para masiguro natin na una kayo maipadaloy ito sa MBA advocate at yung MBA advocate maipadaloy ito sa mga miyembro. Okay. May kaugnayan ba yung tinalakay natin sa MBA? Ayan. Tatlong tanong. Take your pick po kung alin ang gusto ninyong sagutin. Ayan. Meron bang gustong mauna? Hello po. Sige kuya. Clarification lang po. Kasi wala na akong itatanong kasi sa tingin ko ay sapat at makakatulong sa amin. Yun lang pong tatlong A, yung available, accessible, at saka abot kamay. Opo. Kasi tinitignan ko kanina yung abot kamay. Pagka in English mo siya ay affordable. Tama po ba? Yung abot kamay. Pwedeng reachable, oo. Oo. Kasi parang tumutukoy sa amount. Ano pong pagkakaiba nitong accessible sa abot kamay? Yung accessible po ay madali siyang ma-avail. Yung control noon ay kaya ng ating mga ayoko nang gamitin ng target. Yung mga gusto nating pagsilbihan, madali nilang ma-avail. Yung abot kamay po, tama po yung sinabi niyo actually, yung abot kamay po ay affordable. Kaya po nakukonfuse ako kung abot kamay o abot kaya. Opo. Pwede rin, abot kaya. Kasi po yung accessible parang abot kamay din po. Ano lang po, okay. for clarification lang po. Magandang Salamat punto po, po yan. ate. Sige, abot kaya. Salamat po. Sige. Salamat kuya. Ate French, maganda po again lahat po. Pero yung concern lang po ng gaano po siya katagal ibigay sa mga members. Kasi parang punong-puno po ulit ng impormasyon. Oo nga. Diba parang ang hirap pong tanggalin ng mga very helpful na information. Yung eto naman po yung makikita niyo po yung ginawa natin dito, may splicing ako ng tatlong pamamaraan. Yung una po yung PSF. Di ba? Okay. Yung una, yung session natin tungkol sa PSF. Pag bumalik tayo, na ready na sila ng application, then doon na natin idadagdag yung mga dagdag na impormasyon. Ano bang pagsasagot sa kanilang mga frequently asked questions? At pagbibigay ng mga detalye tungkol sa kanilang mga responsibilidad bilang miyembro ng isang MBA. Ayan. So pwedeng another ano naman po 'yan, another session naman po 'yan. Okay. Yung pangatlong session po ay yung session natin na pangatlong session actually ay parang looking inwards po yung session natin kasi tayo ang nagvi-vet kung ang ating serbisyo ba ay angkop doon sa AAA. Oo. Ang angkop po siya doon sa AAA. Magbibigay ito sa atin ng insight kung meron ba tayong gustong baguhin para mas mapaigting yung ating serbisyo na dinideliver. Nasagot ko yung tanong mo, Ate Day? Opo, ate. Salamat po. Yung doon po sa resource pack na gagawin natin, yung presentation po ng mga sessions ay i-indicate po natin yung mga suggested na time para kayo po ay makaka-decide kung paano siya ma-divide para bawat punta sa community, merong isang bahagi na maipapadaloy. Ganda po yan. Mas at least guided po talaga yung advocate po. Opo. Pero po, hindi natin tinatanggal dito, malaki yung role ng ating local consultants sa pag-customize.
Kasi puwedeng mangyari po na yung ibang nilalaman ng ating mga resource packs ay hindi na relevant. So, do'n tayo nakadepende sa kaalaman ng ating local consultants kung alin sa palagay nila yung mas angkop para sa pangangailangan ng komunidad. Agree po, ate. Salamat po. Salamat, Ate Day. Meron pong gustong magdagdag? Hello po, magandang hapon po. Sige, Kuya. Si Miguel po, Kuya Okay, ate. Kuya Miguel. Okay po. Yung sa akin lang, yung napansin ko lang po yung about sa yung istorya po ni Ding Dong at saka ni Marian. Siguro medyo ingat lang din tayo sa pagiging sample. Para sa akin lang po, nakita ko lang siya. Kasi paano kung example, kung ako pa yung nasa MFI at alam ko kung nagsasabong po kasi yung yung asawa ni Marian, parang magdadalawang isip po kasi kung magpa-loan, pag-loanin si Marian kasi may bisyo pala itong si Kuya. And then, isa pa po sa napansin kong ron is nagsasabong si Kuya and then parang baka makatulong pa sa pagsasabong ni Kuya kung pagmamanokan din yung yung magiging niya. Baka sa halip na nagsasabong, mag-alaga na rin to ng manok at dahil may patuka na siya. Ganun pa yun. Medyo lang yung sa example lang po. Yun ang parang napansin ko parang hindi po ba, medyo magdadalawang isip din pagka po. So yun lang po, salamat. Ate French, Yes po. yun nga yung maganda na gusto kong dugtungan dun sa sinasabi natin kanina na kailangan bilang MBA, alam din natin yung mga serbisyo ng MFI. Alam natin ang MFI, hindi lang ito pagpapautang, na andun din ang pagdidisiplina, behavior change, ang pagbabago ng disiplina ng mga tao para magkaroon ng pagbabago sa kanilang pananaw sa pagpaplano ng pinansya, no? Kaya maganda na sa ating responsibilidad bilang MBA, alam din natin paano nagiging instrumento ang MFI sa pag-iingganyo ng halimbawa yung pagsasabong kasi alam naman natin yung pagsasabong meron itong isang klase ng pananaw, no, na gusto mo ng parang mabilisang pera. One time, big time. One time, big time na parang gano'n. Kagaya rin niya ng wedding, kagaya rin niya ng sweepstakes, no, mga gano'n. So, yung pagbabagong yon, alam natin yun ang role ng MFI. At maganda na kapag ginamit natin itong case study na to, ay mailatag yon na hindi po ang immediate na response natin pag may ganyang pinipresenta na sitwasyon ay pautangin kaagad. Meron yan nakatagong pangangailangan na pagbabago sa behavior, no, sa paggastos ng kanilang pinansya. At yan, merong nakatapat na produkto o serbisyo po ang ating MFI dyan para dun sa pagbabagong yun. Kaya hindi pa rin sila i-exclude. No? Hindi natin sasabihin na disqualified agad. Uunahin ang karaniwang ginagawa ng MFI dyan, tatapatan muna ng pag-iimpok, pagdidisiplina sa paggastos. Ganun po, na Ate French. Okay. Alright, maraming salamat Ate Reggie at Kuya Miguel. Si Kuya Miguel ba yun? Yes po. Okay, Kuya Miguel. Well taken po. Noted natin yung mungkahi mo. Siguro ang pwedeng gawin natin dito, moving forward, at yung nga po ni Ate Reggie na tinitingnan din natin yung MBA at yung MFI ay bilang change agent. Siguro kailangan lang siguro idagdag natin part sa mga activities na gagawin doon sa MBA Advocate ay maglalagay tayo ng tanong, ng component na para ma-flag na mayroong kailangan na babantayan na mga bisyo at ano ba yung pantapat natin doon sa mga bisyong yun o sa mga hindi nakakabuti sa pinansyal na sitwasyon ng isang pamilya, ano yung pangtapat
para bago yung disiplina ng ating pamilya. Okay ba 'yon? Dadagdagan na lang po namin ng detalye para ma-flag yung kung meron mang mga bisyo. Ikaw ba ay yung NBA advocate? Ano yung gagawin mo? At ma-identify rin ano ba yung maitutulong ng NBA para mabago yung behavior. Okay lang po ba 'yon? Okay lang po 'yon, Kuya Miguel? Okay lang po, pero medyo pinag-iisipan ko rin po dahil mahirap din po kasi yung baka kasi isipin nung sa halip na makatulong ako, baka isipin nung kausap ko, halimbawa kung si Ding Dong yun, parang alam niyo po yun, yung sa buhay niya, dahil sa panahon ngayon, parang pinakikialaman ko na yung buhay niya, parang ganun. So, parang siguro yung approach na lang din po kung paanong gawin, dahil sa panahon ngayon, mahirap po talaga siya na i-approach yung mga taong ganun. Lalo na po kung talagang katulad nga nung kay Maria na sinabi sa kanya, yun na nga lang yung tanging niyang libangan, which is sabihin natin paminsan-minsan, which is mali pa rin. Kaya lang, di ba ba? Parang kahirap po kasi siyang pasukan ng ganun. Apo. Okay, sige. Good point, Kuya Miguel. Sige, pag-iisipan natin yan. Alright. Yung last session po natin, tatalakayin natin yung customization. So, babalikan po natin ito, ha? Pagtulungan nating pag-isipan, ha? Salamat po. Okay, salamat, Kuya Miguel. Okay, we have room for one last comment. Dagdag lang ito, Ate French, doon sa sinabi ni Kuya Miguel, Opo. sabi ni Ate Chat, yun din po napansin ko kanina, parang hirap po nakasagot sa kwentos ni Marian, no, at Ding Dong, kasi kailangan pong iproseso yung istorya, no, example given. Ano lang naman ito, dagdag ni Ate Chat. Okay, salamat, Ate Chet. Sige po, papag-isipan natin yan. Dadagdagan natin ng Ricados. Sige. Alright, dyan na po tayo nagtatapos, I think. Sana mas mahaba-haba pa, pero alam po natin na tapos na po yung ating talakayan ngayon. Magkikita-kita po ulit tayo sa Miyerkules. Ayan. Sa Miyerkules po ay sa umaga ang pagkikita-kita natin. Kaya dito na muna po tayo nagtatapos. Ibabalik ko na kayo kay Kuya Junjay at Ate Nicole para sa dagdag na announcement. Salamat po. Wala po si Kuya Junjay ngayon, so ako na lang po yung magpapaalala. So, fourth session na po natin sa Wednesday. Bale, see you po by then. 9 to 12 p.m. po uli ang ating time slot. So, maging ready na lang din po tayo at same Zoom details pero i-review ko pa rin, i-send ko pa rin po. And of course, may I request po yung ating mga simak. Kahit yung script lang po, picturean at isend po sa akin para po ma-relay ko kaila Ma'am French, and yung hiningi ko po sana na Facebook names para po dun sa group chat. So, yun lang naman po for me. Okay, maraming salamat po. Bago tayo maghiwalayan, let's keep our hands warm uli, yung dating gawe. Let's keep it warm. Let's keep it warm because we won't be there to see each other na mag-congratulate. So yan, mainit na. Now give yourselves a good pat on the back. Ayan. Ayan, a good pat on the back. Okay, ayan, mabuhay po kayong lahat at para yan sa ating pagpupunyagi para matulungan ang ating pamilyang Pilipino. Mabuhay po kayo. Love, love, love. Ingat. Keep Salamat safe. Sige po, kita-kita tayo sa Wednesday morning. Maraming Thank you salamat po. po. Ingat po tayo kayong lahat. Ayan, walang homework ngayon. Alam ko, nagtrabaho kayo ng mahirap tungkol dun sa ating homework. Sa susunod na lang po. Ingat po. Ingat po.